Naudlot pansamantala ang nakaambasa ng pag-atake ng Estados Unidos ngayong linggo sa Iran matapos umapela ang Gulf of Arab officials na tuluyang itigil ang putukan sa gitnang silangan. Ayon kay Trump, nakahanda naman raw siyang makinig sa mga proposal ng peace talks hanggang sa susunod na linggo. Narito ang balitang abroad ni Son Santiago. Ngayong linggo, ibinunyag ni United States President Donald Trump na maghahanda na sana ang Amerika ng isa pag-atake laban sa Iran ngayong Martes oras sa kanila. Ngunit, hindi nga ito natuloy matapos makiusap ang ilang Gulf Arab officials para bigyan ng pagkakataon ang isang pag-uusap mula sa Amerika at Iran upang matuldukan na ang tensyon sa Middle East. Matapos nga ipahayag ang pagkansela nito, sinabi ni Trump na handa siya maghintay ng limited period of time para rito. Sa isang press interview, ipinabatid ng US President na kaya niyang maghintay ngayong linggo o hanggang sa susunod na linggo basta't maselyuhan ng peace deal at handang sumang-ayon ang Iran. 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Gayunpaman, katulad ng mga nauna niyang kondisyon, dapat na matiyak na hindi magkakaroon ng nuclear weapon ang Tehran. Anya kasi, isa ito seryosong banta na maaari mahantong sa isang nuclear holocaust kung hindi ito mapapasama sa peace deal. If they had a nuclear weapon, they would start with Israel. They would blow it up, and they would blow it up fast. But they'd blow it up, and I'll tell you what, they'd go after Saudi Arabia, they'd go after Kuwait, they'd go after UAE, they'd go after Qatar, they'd go after... I think they go after the entire Middle East, and it would be a whole different negotiation. It would be nuclear holocaust, and there's no question in my mind that they'd use it. There's no question, and I deal with these people. Samantala, muling binanggit ni Trump ang mga bansa na nakikipag-ugnayan ukol dito, kabilang umano ang Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates at Kuwait. Binanggit din niya ang Bahrain bagamat maliit ang papel. Ayon kay Trump, naniniwala ang mga bansang ito na may progreso sa diplomatikong usapan at nagiging reasonable ang Iran. So they called up, they had heard I made the decision. They said, "Sir, could you give us a couple of more days because we think they're being reasonable." Samantala, kasunod ng ibinunyag na planong pag-atake ng Amerika, nagbabala naman si Iran Foreign Minister Syed Abbas Araghchi na handa umano ang Tehran laban sa Washington sakaling bumalik ang tensyon. Anya sa X, kung muli magkakaroon ng komprontasyon, mas marami pang surprises ang naghihintay. Ang pahayag ay kasunod ng ulat ng US Congressional Research Service na kinikilala ang pagkawasak ng dose-dosenang aircraft na nagkakahalaga ng bilyong dolyar mula Amerika. Dito ay pinagmalaki ni Araghchi na ang puwersa ng Iran ang kinupirma at unang puwersa ang nakapagbaksak sa tinaguriang F-35 fighter jet ng Amerika. Para sa Euro TV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.